Hello guys, welcome sa RJ's Farm. May mga good news tayo ngayon. Yung tanim nating palay, ayan, ano na sila, nagbubunga na. Ayan, ayan sila, oh. Nagbubunga na siya. Maano siya, itong palay pala na to, sabog tanim. Kaya medyo masinsin yung pagkakatanim niya. Ayan, so kung tuloy-tuloy ito by second week of October daw, aanihan na ni Kuya Nald yung nagsasaka natin dito. Ayan, so ang good news dyan, hindi siya na damage ng habagat, bagyo at habagat. Ayan, ganun pa rin, maulan pa rin dito. So sabi ng Pag-asa hanggang ngayong araw na to, Sunday, ang ulan. Ayan, wala pa rin yung bundok Arayat. And then nakapag-grass cutter na ng konti si Tatang dito kasi masyadong makapal na yung damo. Yan, gingrass cutter niya yung mga tanim nating kalamansi. And then ayun pa siya naglilinis. Tsaka ngayon ay i-check natin yung mga cuttings natin na pinatubo sa buhangin. Bali ang ginamit nating medium ng pagpapaugat ng mga cuttings ay buhangin. So meron tayong individual na sa buhanginan, and then yung isang bagsakan lang o isang maramihan na tubo. So ito yung mga Brazilian cuttings natin na nakuha natin dun sa may Brazilian natin. Ito ngayon sila, almost 2 weeks. Ayan, ito sila, tutubo na. Baling ginawa natin dito, tinusok lang natin muna sila sa buhangin. Ayan, so kung makikita natin, ito ko tayong isa. Ayan siya. So kahit gatingting lang yan, tumutubo siya. Maselan kasi to mga cuttings na yan. So ang ginagawa natin dito, nag-try tayo ng iba-iba, kagaya no sa ipa, sa kokopit, sa mismong lupa, and then sa buhangin. Ayan sila, oh. So ito hindi pa 100% natutubo to. Mag-aantay pa tayo siguro ng mga 1 week pa. So bali pagkatapos siguro ng 3 weeks to, pag yung malalaki na yung ugat niya, pwede na natin siyang i-transfer sa seedling bag. So ang ubas kasi medyo maselan yan. Kahit nakatubo na yan pa, once na tinransfer mo, pag masyado siyang na-stress, namamatay siya or nagda-dieback. Yan. So dito, kagaya nito, yung tinanim natin 3, 4, 3 yung tumubo. Yan. And then dito sa tinanim naman natin dito na 4 yung tumubo. Ayan. So ito tinry natin, less than pencil size sila. Ayan. So ito mga pinagputulan lang natin to. Kasi yung ibang malalaking cuttings, binenta natin, pinadala natin sa iba-ibang lugar. So mga ito, once na natubo sila, pwede natin silang ibenta din as seedlings. Ayan sila. And then ito katawba to Ayan, katawba. So ayan siya. Kagaya dito, maselan sila once na tumutubo. Bawal sila magalaw. Kagaya ng mga to, mga hindi na buhay yan, namatay sila kasi nung nilagay natin sila dito, tinatalunan sila ng palaka. So na-stress sila, yun, namatay sila. And then ito naman yung mga pinagsama-sama na lang natin sa isang paso na may buhangin. Ayan. So almost 2 weeks na rin na mga to. Ayan, mga Brazilian din to. Yung mga undersize cuttings lang natin to na nilagay.
Ayan sila. So magantay pa tayo ng 1 week siguro na pag stable na sila, tatanggalin natin sila sa buhangin, then ililipat natin sa seedling bag. Tsaka ito pa, ito mga rare variety to eh. Ito yung ayan, medyo tumubo sila. Ito yung Shakhtar. Tapos ito yung mga yung Arcadia. Then Baikonur. Sa Shakhtar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 yung mga nagdadahon. Tapos dun sa Arcadia 1, 2, 3, 4. 4 na Arcadia. Tsaka sa Baikonur 3. So may dalawang Baikonur na hindi tumubo. Yan. Ito rin after 2 weeks din to ita-transfer natin sa seedling bag. Yan. Sana tumubo sila dahil ano to, mga rare variety to eh. Pwede nating ipang-upgrade sa ubasan natin. And then ito pwede nating ibenta. So sa susunod niyan, ito yung gagawin na ayusin natin to. Lalagyan na natin ng screen. Kasi maganda tong pwesto dito sa ilalim ng mangga. Hindi sila masyadong nai-stress. Kahit na umulan, hindi sila na masyadong na-stress ng patak ng ulan. Ayan. Susunod ayusin natin to. Ito pa rin yung ibang Brazilian natin na nakaano. Ayan o, yung tapos ito yung almost magwa 1 month na nakatanim. Ayan, makikita nyo may mga ugat-ugat na siya oh. So itatransfer na natin to sa seedling bag pag gumanda yung panahon. Wala pa kasi tayo makuha ng lupa na matuyo. Puro sobrang basa ng lupa. So ayan oh, may mga ugat na. Ito Brazilian to eh. Hi Catawba. Then yan. So sana mag-success to. Ito sigurado buhay to. May mga kasi kaya ginagamit na medium yung planting medium yung sand buhangin. Madali siyang mag-drain. Yan. So hindi siya nalulunod yung tanim. And then update lang pala sa ating mga Brazilian hybrid na na-prune natin almost 3 weeks. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, medyo mahaba na yung mga bunches nila. Ayan oh. Malapit na silang magbulaklak, magbuka. So sana medyo haayon yung panahon na hindi maulanan para hindi mabubulok. Kagaya nito, nauna na siyang nagbuka, nagbloom. Ayan, medyo nasusunog yung ibang niya. Yung ibang bulaklak niya. So katatapos din lang natin mag-spray ng fungicide. So yung insecticide siguro baka bukas na lang. Ayan, may naninira. Sana gumanda ng panahon simula ngayon hanggang susunod na araw. Yan, ito nagbibigay na uli sila ng bunga, yung 3 Brazilian dati na pinampipictorial lang natin. So ito naglalabas na sila ng medyo marami-rami. Yan. So mga siguro after 1 week siguro to ititining na natin tong mga sanga-sanga niya. Magbabawas na tayo para hindi overcrowded. Para makonsentrate na lang sa paglaki ng mga bunga, yung sustansya. Ganun pa rin, ito yung mga successful graft ng Baikonur. Ayan. Ito, successful Baikonur yan. Ayan. So, may as of now, may tayo. 5 successful graft ng Baikonur. Kaso nga lang, medyo nahihirapan pa rin sila sa pagganda ng dahon kasi nga dahil sa tag-ulan. Ayan o. Hindi sila makabuelo. Pero naabonohan natin to nung nakarang araw. Ayun din to. Grafted na Arcadia. Sana mabuhay. Pero kahit naman hindi na mabuhay to, may mga nakatanim tayong Arcadia doon. Sana yun ang mabuhay din. Ito yung mga
Ito by ano siya, black, hindi, Brazilian hybrid to na kinokondisyon natin para ipalit dito sa mga namatay na bunga, namatay na puno. So ayan, and then meron din tayong katawba, yung mga katawbang ginagawa natin rootstock, pinapalaki natin.